Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Ngayon po ay Tuesday. Kamusta na po kayo? Mainit pa rin ang panahon. Masayang Tuesday, Nelson. Masayang Tuesday, Jen, at masayang Tuesday lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung nasa ibang dagat. Yes, lalo na yung mga kababayan natin na nasa France. Kumusta ang tulog nyo, ang almusal, ang tanghalian? Alam mo ba, Jen, may bagong balita ngayon, ha? Ba't kayo ba nabanggit ang France? Oo. Ganon. Nahuli po si Saldico sa France. Yan na naman tayo. Anong kahulugan nung nahuli? Na-stop? Stop siya sa France. Umi-stop siya sa France. Ano to? Yung nahuli na stop, hindi Stop. yung arrested, aresto. Hindi. Liwanagin natin, ha? Oo. Yun Stop. Umi-stop si di ba, galing siya ng Oo. Czech Republic. Oo. Pagkatapos niya mahuli sa Czech Republic, Oo. nahuli naman siya sa France. Na-stop siya. Na-stop siya. Tapos pagkatapos niyang ma-stop sa France, Oo. umabante sila dyan. Oo. Duman sila ng traffic light. Nahuli na naman siya doon. Bawat kanto, lagi siyang nahuhuli. Kasi may stoplight. Ang laki. Hindi ko alam paano ipaliliwanag itong... Hindi, totoo. Sinabi ni Yusek Claire Castro kanina eh. Ganon? Na ngayon daw po, si Saldico ay nasa France. Nahuli. Hindi arrested, ha? Hindi arrested. Yung nahuli, pag Huminto siya doon. Stop. Huli. Alam mo kung paano siya huminto doon? Oo. Nag-file daw ng asylum eh. Ikaw ba tama. pagka magpa-file ng asylum, na-stop ngayon. Huminto. kailangan ba naglalakad ka? Hindi pwede. O nakasakay ka ng kotse? Hindi pwede. Anong dapat? I-stop ka. O de huli ka. Di ba? Hindi arrested. Hindi. Nag-file ng asylum eh. So, huli as in stop. Stop. Kasi yung stop, pag tigil yun eh. Kaya yung mga... Huwag kayong magtataka, pagdating ho ng araw, yung mga stoplight, yung nalagyan, huli, nakalagay na doon, huli. Hindi na stop. Oo, stop and go. Stop Huli na. Huli. Huli, oo. Tapos yung arrested, hindi naman gano'n. Hindi, huli lang. Para mag-ingat kayo na, halimbawa, ikaw ay coding. Oo. O huli ka dyan pag sinubukan mo pa rin. Nagkaroon tuloy ng mainitang pagkatalo. World War. Oo. Dahil sa usapin ng nahuli, na aresto, Wala namang problema doon. natigil. Tama naman talaga yung sinabi ni Yusek Claire Castro. Ganun ba? Oo, nakapagkahuli, stop ka talaga. Naalala ko yung teacher ko ng grade 2, si Mrs. Manzanilla. Oh, ano sabi? Teacher namin sa Pilipino yun eh. Ano sabi? Sabi niya, Jen, ikaw, palo ako lagi dun eh. Kaya hindi ko malimutan Bakit lagi yun. kayo nahuhuli? Oo, lagi ako na-arrest. Hindi, ang tag doon, na-stop eh. Na-stop. Oo. Oh, alam mo, nagmaingay ka, kwentuhan. Oo. Oops! Oh, Sabi niya, stop Super kami. Jaga, stop! Pak! Yun. Palo agad. Palo agad yun. Palo ba talaga? Oo. Eh, Kasi naibalik. nung panahon na yun, pwede pang mamalo eh. Oo nga, no? Saka wala nagbata pag napalo ka noon, hindi magreklamo ka sa atin. Hindi. Oh, sabi mo, Tsaka- Nay, pinalo po ako ng teacher. Halika, palo ka. Papaluin ka lalo ng nanay mo. Sinabi ko na sa'yo, buti nga sa ulo mo. Oo. Yan, buti nga sa'yo. Yun nga. Ngayon, pag ang teacher na malo, naku, viral. Nako po. Oo, magagalit. Hinging laking kahiyan yan. Ano, ha? Oo. So, si Saldico, stop lang. Stop lang. Stop. Mm-mm. Nahuli. Nahuli. Teka lang, kasi minsan yung bigkas, yung sabi nga nila, diction. Ano ba yun? Nahuli, na... Pag nahuli, late yun. Late. Ay, iba naman yung late. Oo. Kasi papunta daw siya, nahuli daw siya dun eh. Ano ba nangyari? Nahuli po ako Nahuli. Ay, stop ka. Stop Ganun. nga. Oo. Oo, di ba? So, yun ang paliwanag. Oo. Gusto ba magpaliwanag si Auntie Claire? So, ano? Teka muna, ha? Oo. Hahanapin pa eh. Hahanapin pa yan eh. Ganon. I-ready nyo nga si Auntie Ready mo Claire, si ha? Auntie Claire. Yung paliwanag ukol doon sa ang pagkakaiba ng nahuli, Oo. arestado, Oo. ano pa, Pero- yung... Basta nga, yun, ho. Pero bago nga yun muna tayo sa France kasi yun ang latest eh. Ayun. Kasi baka akala nyo hindi naman totoo yan na nahuli sa France.
Oh, ano nga ba ang latest tungkol doon sa France Yung na nga, yan? nag-file nga doon. So, Nag-stop sa... doon siya nag-stop. Kung hindi, tinatranslate ko lang naman sa... Batay sa gusto sa nila. bokabularyo nila eh. Oo. Ayun. So, siya ay nahuli sa France at nag-file ng, ng asylum. Asylum. Yes. Pero parang dati na raw siya nag-file ng asylum doon. Madrid, Spain nga raw. France ito France, eh. oo nga pala. France ito eh. Di ba, alam ko parang Spain eh. Hindi, meron na siya eh. Hindi, pero ito, Yung latest ba? Pwede bang ano? Pwede naman marami kang application Pagkamamamayan? eh. Di, asylum eh. Parang ayaw mo magpa-aresto. Oo, parang kukop-kopin ka nung bansa na yon. Kasi yung yung ating Spain ata, parang wala ata tayong kasundo ang ano doon eh. Well, hindi ko kabisado yung Eto, bagay na yun. O, anong sabi ba? sa balita? Kinumpirma ng Malacanang na naghahain ho si Saldico ng petition for political asylum sa France. So confirm na yan. Confirmed. At wala siya sa kustodiya ng Czech Republic. Okay. Ayon po kay Jose Claire Castro, Oh. nakatanggap sila ng ulat mula sa Department of Justice at Department of Foreign Affairs na nakabase sa konsultasyon sa Czech Republic at European Union. Okay. Alam nyo ba ang report niya? Oh. Ang sabi ni Jose Claire, sa kasalukuyan, wala na si Saldico sa kustodiya ng Czech Republic. Meanwhile, nakatanggap tayo ng reliable sources na may pending petition ng political asylum. At yun nga daw po ay sa France. Ayun. At dahil dyan ay inimbitahan nun ni Pangulong Bongbong Marcos ang ambassador ng France para makipagpulong sa kanya bukas. Pati na yung ambassador ng Czech Republic. Ang problema, wala daw ata sa bansa. Eh di, nagkita ata sila ni Secretary Bide. Saan? Kaya nga siya wala yun sa bansa ngayon. Nasa Czech din. Ganun ba? Oo, hinahanap ba dito sa Pilipinas? Yung Ambassador? ambassador dito. Oo, umuwi. Nandun nga sa ano eh. Hindi gusto makausap ng Pangulo eh. Pabalikin natin. Ayun. Oo. Ito, Oh. yung mismong paliwanag ni Yusek. Nanti Claire? Oo. O sige nga. Oo. Oh. Yusek. Sa Nasa ba si Saldico? kasalukuyan, kumpirmadong wala na sa kustodiya ng Czech authorities si Zaldico. Meanwhile, the DFA has received highly reliable information that Zaldico has a pending petition for political asylum in France. He has been requested to be transferred to and is now under the jurisdiction of French authorities. All missions in Europe have been instructed to obtain further official confirmation. Hindi ba? Nasa jurisdiction daw po ng France si Saldico. E di doon siya nahuli. nga, umistap siya dun eh. Umistap na. Lagi, hindi ko, inaano ko pa naisip ko. Nalilito ka ba? Oo, nalilito ako. Ano ka na ngayon? I-internalize ko kasi. Nahuli na, stop. Yun, na-stop. Kasi alam ko pagka nahuli, arrested. Kaya gano'n na. Hindi. Na ano yung naisip ko. Nakatigil doon. Mali ako. Kasi siyempre, pagka magpapail ka ng asylum, hintayin mo yun, di ba? Siyempre, mahuhuli ka talaga doon. Ang bigat ng paliwanag ganito ngayon. Ayan. Pero, yun na ang kumpirmado. Kumpirmado daw yan. May record na. Reliable sources eh. Ang sinabi niya. Siguro, kasi nga naman, nandun na si Secretary Bida sa Czech Republic eh. Schengen visa, no? Oo. Kasi pag Schengen, parang 29 countries ata sa buong Europe. Yes. Ano Oh. kayang naramdaman ng Pangulo, Jen? Okay. Kasi di ba in-announce na ng Pangulo na nahuli po si Saldico sa Czech Republic. Doon sa kanyang Sa post. Prague. Oo. At maaari hong mapauwi na ito. Ano kaya naging damdamin ng Pangulo, Jen, nung malaman niya na wala na sa Czech Republic, nakalabas na, at ngayon ay nasa France na? Baka nalungkot ang Pangulo. Tanungin natin. Sige nga. Yusek. Nakausap daw ng Yusek eh. Ang Pangulo. Ano bang naging damdamin? Baka na-stuck din. Yusek? Nakausap po mismo natin ang Pangulo ngayong araw at sinabi niya na disappointed siya. Dahil malapit na sana natin na pauwi si Zaldico. But since meron nga pong ibang bansang involved,
At ang lumalabas lamang po na kanyang na-violate ay ang paggamit ng invalid documentation. So, ang bansang Czech Republic po ang siyang mag-uutos kung anong gagawin. Ayun. So naninindigan ba silang na-stop sa Czech Republic? Oo, na-stop talaga. Nahuli talaga siya sa Czech Republic. May blatter? May blatter ba to? May resibo? Meron. Oo. Kaya nga makipag-usap sa embassy, sa ambassador. Kasi ang chismis naman, ayaw ko naman, bagay sa kanila, siyempre, facts sila, no? Hanggang ngayon wala kasi pinapakitang record man lamang na talaga nga bang nahinto, natigil, nahuli, na-stop si Saldico sa Czech Republic. Kasi tayo, mga pangkarwa, mga police reporter tayo, Nelson, no? Halimbawa, pumunta ka ng presinto. May reklamo ako doon. Sige po, blatter natin dito. Sargento de Mesa, yung malaking libro doon sa pagpasok mo, di ba? O saan po ito? Doon ka sa investigation. For investigation, punta ka sa investigador. Pero i-record i-record ka muna doon sa blatter. Yun ang pinakamalaki. May record dyan. Oo, Meron ba? Pinakita? Meron yan. Siyempre, isusulat na Ganon? Saldico ay dumaan ng Nahuli. 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 Pero kasi kung hanggat wala yun, hindi ka maniniwala? Hindi ako maniniwalang Na-stop. na-stop talaga doon sa ano. Maghintay tayo. Meron yan. Meron. Kasi ang sabi ata, hindi naman siya nagpunta ng Czech eh. Pumunta doon. Ganun talaga. Di, sige, panindigan na natin. Wala tayong magagawa dyan. Ano? Kasi nga, sinabi na ng Pangulo yan eh. At naninindigan po ang Malacanang na walang pagkakamali dito ang Pangulo. Pinakamadali nga raw daw, humingi tayo ng consular notification process. Oo, kaya nga bukas makakausap niya yung ambasador. Ayun. Sige, alamin na natin At kung talagang naalala mo kaya, pagdating ng ambasador, may dala-dala yung dyan. consular notification process. Meron niyang report. Ito po ang record, etc. Kahit man lang report. 1800 hours, Yan, gano'n, ha? meron mga yan. ganito, date, time, etc. Pagkatapos bukas, April 29, di ba? Oo. April 30, baka ilabas na yan, ipakita sa atin. Ganon. Oo, meron yan. Di sige, abangan natin. Kasi kung wala yan, Nelson, magdududa na talaga ako. Hindi, huwag ka muna magduda. At ang naging tanong naman kay Yusek Claire Castro ay, hindi ba hihingi ng paumanhin o apology ang Pangulo? Ay, mali. Yan ang, diyan ako naman hindi sang-ayon. Hindi ba? Hingi siyang sorry? Oo. I am sorry? Oo. Hindi ako. Tama naman. Oo. Kasi wala naman. Kasi ang tanong dito ay, hindi, pinaasa natin ng mga Pilipino na makakauwi si Saldico. Oo. Ang sagot ni Yusek, teka, hindi naman si Pangulo ang nagsabing uuwi Sino sabi? Si John Vic. Hindi ba? Oo nga, sabi ni Jun Vic, 1 week to 3 weeks. Yeah, 2 to 3 weeks. 2 to 3 weeks, mapoproseso na natin at ibabalik to sa Pilipinas si Saldico. Si John Vic humingi na ng paumanhin. Sorry ba siya? Nag-apology daw. Pati yung pagbibigay niya ng impormasyon sa Pangulo? Hindi naman siya. Hindi ba siya? Yung nga pala. Akala ko pati yun. Yung lang, nabanggit niyang 2 to 3 weeks may uuwi na. Ayun. Kasi hindi naman niya alam yung pangyayari talaga. Oho. Pero ang Pangulo, wala daw dapat na hingi ng paumanhin. Pakinggan natin muli, Yusek Claire Castro. Lahat naman po na dapat gawin ay ginawa ng Pangulo at ng administrasyon. Ang kanyang inireport naman po ay tama. So, wala po tayo nakikita na maaaring sabihing pagkakamali ng Pangulo dahil hindi po ito tinulugan ng Pangulo. Ayun. Napuyat ang Pangulo Kung ako dapat humingi nila sorry, ang anti-clear eh. Pero hindi, mukhang mas matapang mo sa Pangulo eh. Ayun ang nangyari. Ayun. Ay, ang ibig sabihin nito ay may pag-uusap pa naman bukas yung ambassador ng France at Secretary Bida. Czech Republic. Dito, sa Pilipinas. Uwi na ba yung ambassador? Kakausapin ng presidente. Pupunta sa Malacanang. Oo. Report kayo, ano ba talaga? Hindi, ako sa tingin ko tama yun. Pero para humingi pa ng paumanhin ang Pangulo, masyadong kalalabisan naman siguro labis na yun. Ang dapat siguro, sabi nila yung anti-clear, unawain na lamang po siguro natin ng Pangulo sa dami ng trabaho, At saka, ibig lang sabihin nun, excited ang Pangulong malutas ang corruption na ito.
Di ba? Oo. Ibig sabihin, ganun ang paghahangad niya na maiuwi si Saldico at maituro niya Yes. kung sino talaga ang mastermind, di Oo, ba? oo. Kasi yun kung talaga hindi niya gusto yun, hindi niya sasabihin, nahuli na po si Saldico. Kung ako, halimbawa, ganun, mangyayari. Baka hindi ko banggitin eh. Oo. Alam niyo na ba? Hindi, wala ko lang sa saldi ko. Sino yan? Sino yan, di ba? Pero dahil sa gusto niya talaga Oo, yun. hindi ba? Tama, Dapat tama po. ganun natin tingnan yan. Oo. Ayos ba? Tama yan. Yusek? Sabi Ganun ko sa'yo. sana, Yus. Huwag na po yung parang Ganyan mabigat. dapat ang mapaliwanag, di ba? Matapang pa tayo sa dilang matapang. Ayun, no? no. Ganun talaga. Well, Ayos kung ba? ganyan po ang paninindigan ninyo, wala na tayong magagawa dyan. Ayun. Eto naman ang problema dyan. May problema pa? Akala ko okay na tayo. Ang naging problema ay si Justice Secretary, ano bang pangalan niya, no? Bida, Oo nga, yung pangalan. Agua. Agua. Ha? Direct pa lang. Agua Vida. Mineral water. Hindi yan. Iniinom mo kasi kanina. Frederick Vida. Direct pala, sorry. Justice Secretary Frederick Vida. Tawag kayo sa kanya, bida-bida daw eh. Ay, hindi. Bida-bida na. Wag naman ganon. Sige, Hindi. sige, sige. Mga official ng gobyerno. Dapat ginagalang po Yeah, natin. sige po, ha? sige po. Huwag Sorry natin po, sorry po. tatawagin sa kung ano-anong pangalan. Oo. Oo. Akala ko, Agua. Yung pala, Frederick, Secretary, Frederick Bida. Hindi po. Ha? Ayan, Yan, Secretary. Oo. Ang problema niya, Jen, tinanong din siya sa, di ba, nandun siya sa Ano Czech sa Republic. Prague? Sa Prague sa ngayon? Aba, ito ang naging problema. Oh. Mukhang mas marami pang alam si Yusek Claire kaysa kay Secretary Bida, Jen. Ay, di isa nang nata, bida-bida yan. Mas bida-bida para isa kaysa sa Secretary Bida. Ay, hindi, kasi nung tanunong siya kung nasaan na po si Saldico. Saldico. Oo. Wala ba tayo nun? Ang sabi ni Secretary Bida, The Czech Republic is, ano ginamit ang termino? ang sabi ng Saldico is not in Czech Republic. Ayun. Wala na. Oo. Tinanong ulit, so he is free? Oo. Di, malaya na si Saldico? Hindi. Ano daw yun? Siya ba'y libre? He is free? Libre ba siya? Kaya is kanya na free. paliwanagan ngayon eh. Ang sagot niya, hindi nga niya maintindihan eh. Ang sabi niya, no, he is not in Makulit yung nagtatanong eh. jurisdiction of Czech Republic. Yes, So, he is free. Sabi na naman ng reporter. Pangatlo. He is not detained. Oo. So, he is free. Ang ganda Hindi naman. ba sagot-sagot eh, ha? Sino kaya yung Siguro tatanong? nakulili na yung tenga ni Secretary Bida. Oh, yes. Yes, he is free. Yan. Libre siya. Ayun ang problema, Jen. Kasi ang sabi naman ni Yusek, hindi, nasa France siya. Nasa France daw. Di ba, magkaiba yung ano nila. Oo nga. Kasi si Secretary Bida, hindi niya alam kung nasaan eh. Wala. Basta ang sabi niya, wala na sa check. Wala na. Oho. Parang free. Hindi nasa, ang sabi ni Claire, nandun siya sa France, nakapile ng ano. In other words, nahuli siya sa France. Doon siya nahuli. Na-stop siya doon. Naka-stop siya doon eh. Oho. Hindi ba? So he is not free. Hindi, baka nanlilibre. Nanlilibre doon sa France. Kaya ang tanong nung isang reporter, Oho. siguro dapat po, ma'am, yung communications ninyo ay mag-usap-usap. Kasi sabi ni Secretary... Bida? Hindi, yung isa, Secretary John Vic, Oo. in 2 to 3 weeks, mauwi. So, parang magulo nga. Parang wala silang Yung isa kasi naman, medyo at least, isa DOJ. Oo. Bida, isa naman bida-bida, isa naman papogi. Ay, kaya nga nagkakaroon ng... Ako kung sa inyo, kung hindi nyo talaga alam, huwag nyo nasagutin. Di ba? Oo nga. oo I nga. don't know. Ganun, pwede Hindi naman nakakahiya yun eh. Oh, Oo. I'm not sure. Mga ganun, di ba? Hindi ako privy sa bagay na yan. Meron mga ganyan eh na. Di ba? May mga magagaling na, ang haba ng sagot pero wala kang makuhang sagot. Wala, kasi sabi, ay, opo, alam nyo, pagka nalaman ko, sabi niya, Jen, aalamin ko yan. At pag nalaman ko, ikaw ang unang-una ko tatawagan, makaka-scoop ka sa akin. Isang linggo na. Wala pa eh. Di ko pa nalalaman eh. Sasabi mo ako unang tatawagan mo. Hindi mo naman magawang balita, di ba? Ganon. Meron ganon talaga. Hindi ko pa alam eh. Hindi tama ka, Jen. Oo. Kasi yung iba, nagbibida-bidahan eh. Yun na nga. Na kahit naman hindi alam, huhulaan. Oo, sa O kaya kagustuhan- magpo-forecast.
Sa kagustuhan pa magkaroon man lamang ng espasyo doon sa dyaryo. Na siya yung Mention man lamang sa tama, news. tama. Ha? Sa kagustuhan, hindi. Pwede mo sabihin, wala pa po. Ako, personally, hindi ko pa talagang alam eh. Kasi napapasama no? Yun, nababaon eh. Buti sana kung ikaw lang sa sarili mo. Kung idinamay mo yung presidente, di ba? Yun. Mahirap. Kaya ako hanggang ngayon, gusto ko malaman eh. Sino ang nagsabi sa Pangulo? Kasi hindi naman siya basta-basta mapapaniwala kung hindi ka panipaniwala yung nagsabi. Di ba? At saka sino nagparating ng impormasyon? Oo. Alam kaya ni Secretary John Vic yan? Ayun nga, hindi ko alam. Baka, tanongin natin Secretary John Vic. Baka meron din siyang alam sa bagay na yan. 2 to 3 weeks daw, sabi niya, di ba? Oh. Nagtatanong lang din tayo, kung hindi alam, sino, the who, ang nagsabi sa Pangulo na agad niyang pinaniwalaan? Palagay ko naman, Jen, doon sa punto na baka yung pagpaparating yung medyo may problema no? Pagpaparating sa Pangulo? O kung ano yung nangyari talaga. Oo. Mari kasing na-stop talaga siya doon, pero sandali lang. Na sobrang raw excited, boss. Ganun na, okay na, na-aresto, na-stop na. Baka Nakarating na. Yung pagkakagamit ng salita. Tsaka inisip mo na, parang nasa Pilipinas si Saldico, na kapag hinarang mo at nahuli, dire-diretso na makakauwi ng Pilipinas. O kasi nga, may kinakaharap na kaso sa Pilipinas. Or eto, Jen, naisip mo yung nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na nung siya ay nahuli mo, ang dali mong Binitbit mo agad sa dahig nang kahit na hindi mo dinala sa korte. Baka yun ang nasa mindset eh. At naniniwala ako baka nga si John Wick. Ganun ba? Ganyan ang isip nila dati, di ba? Pagka nakuha, agad-agad sasakay sa aeroplano. Walang makakapigil. Sasakay na sa aeroplano yan, dalhin sa Pilipinas. Ganun ka agad. Pwede. Kasi nga naman may coordination. Ginawa kay Pangulong Digong. May group effort. Ginawa sa sinakay sa aeroplano, dalhin sa agad sa dahig yan. Nagawa na natin dati. Oo. Di ba? Oo. Akala nila, pwede nilang gawin sa SEC siguro kung talagang nahuli. Nagkamali dahil sa hindi naman pala pumayag yung Czech Republic. Kung talagang nga siya yung na-stop doon. Dahil lang sabi nung isang immigration expert doon, ay hindi po pwede yan. Yan po ay magiging kidnapping pagka ginawa natin. Hindi, sabi nga, hindi, ginawa naman sa Pilipinas yan eh. Hindi kayo, kayo na lang. Di ba? Kaya nga. Ay, nako. So, nahuli muna tayo. Nahuli. Stop muna tayo. Stop. Stop muna tayo. Stop po muna kami. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na po tayo sa Always Panalo. Yan po, pure gold. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kompleto. At meron pong Pure Gold mobile app. Kaya sa mga ayaw pa pong lumabas, pwede ho kayo mag-order at magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download nyo na ang Pure Gold Mobile. Ito pa, mahigit 50 taon na pong nagdadala ng ginhawa sa mga tahanang Pilipino, subok sa tibay, siguradong kalidad. Kaya kung maayos na pahinga ang usapan, iisa ang pangalan na mapagkakatiwalaan. Salem Bed, ang hari ng tibay. Ayun. Meron tayong mga kapanayan pala. Nahuli natin yan. Nahuli. Na-stop po siya. Attorney Neil Abayon. Napapanood ko sa ito, sa YouTube, ang kanyang mga vlog. Makakapanayan pala natin. At siya ho pala ay bagong talagang tagapagsalita, spokesperson sa panig po ni Attorney Man Scarpio. Attorney Neil, napapanood po kayo sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila, live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama po si Nelson. Masayang hapon po, Attorney Neil. Good afternoon po, gentlemen. Thank you for having me this afternoon. Nako, Ano po yung mapapaglingkod natin, sirs? Opo, teka lang sir, personal lang ito bago yung sa issue. Nanonood ako lagi doon sa mga vlog mo. Ngayon, abogado ka na ni Attorney Man Scarpio. Baka lalo ka na nilang paratangang DDS ka na nito, Attorney Neil. Yun nga po Pero ganun po talaga kasi I'm a practicing lawyer, so kung may mangailangan po ng serbisyo natin, tapos wala namang conflicts of interest, then yan, tatanggapin naman po natin yung engagement. So Ayun, kahapon po na
formalize yung engagement ko with Attorney Mans as his spokesperson. Ayan. At saka sa Thank you rin mga po taong pala, sir, malalawak for, ang supporting my YouTube. Thank you. Opo, at saka sa mga Pag-support. taong malalawak ang kaisipan, naunawaan namin kayo, profesyon niyo po yan, Atty. Di po ba? Ano yun, sir? Paulit po. Ang sabi ko po, sa mga taong may malawak ang kaisipan, naunawaan kayo, kasi profesyon niyo po yan. Yes, profession po natin. Yung trabaho po namin as lawyers is of course to protect the right to life, liberty, and property of individuals who are in need of legal service. Yes, opo. Ngayon po, ang gusto naming malaman, ano bang nag-trigger sa kabatiran lang po ng higit na nakararami? Ano bang nag-trigger kay Atty. Mans Carpio? Bakit ba kailangan pa niyang kasuhan? Yung taga BSP, AMLAC at yung ilan pong mambabatas, Atty. Neil? So yung final po ni Attorney Mans na case is to implement the penal provisions. So basically criminal in nature po siya. Kasi under the Anti-Money Laundering Act, merong specific provision po doon, Section 8A, na nagsasabing absolute yung confidentiality of yung AMLAC records. Opo. So since na-disclose po yun doon sa Attorney, naputol po kayo. Pakiulit po. Napuputol po yung signal niyo, Attorney? So, yung Monitoring Act, kasi bawal absolutely confidential yung transaction. Attorney, balikan po natin kayo. Balikan kayo. Sayang kasi alam niyo mga paliwanag ng abogado, importante yun. Dapat maunawaan natin. Attorney Neil, balikan po namin i-restore natin yung linya. Kasi kapag may napuputol na sa salita, ito paliwanag, sayang. Baka ma-misinterpret ng ating mga kababayan. Ayun nga. Kasi sabi naman ng iba nga, Nelson, bakit pa nila nag-file? Parang nag-file siya, ibig sabihin Inamin niya na kanya talaga yung account, tsaka pati yung transaction na yun. Ganun ba ibig Kasi ang sabihin? sabi nga nung isa ay dapat ang ipinal mo ay perjury. Na parang pinapasinungaling ng yung mga may bank account ka na ganito. Dahil nag-file ka ng bank secrecy law, parang inamin mong akin nga yung accounts. Pati yung mga transaction. Isiniwalat mo lang. Yan yung isang punto. Number 2, ang punto ay paano magiging labag sa bank secrecy law, may exemption niya na impeachment. Sa impeachment So case. yung dalawang issue na yon ang importanteng maintindihan ng mga kababayan natin. Yes, diba? opo. At ang bawat detalye na binabanggit ni Atty. Neil, importante marinig natin. Kasi pagka napuputol yun, baka ma-misinterpret ng ating mga kababayan. Hindi maintindihan. Hindi maintindihan yung mga puntos. Baka mobile si Atty. Neil, baka pwedeng pakisabihin, huminto muna para maliwanag na mababanggit itong mga bagay na ito. So yun po, marami ho kasing mga usapin. Diyan na, Atty. Neil. Hello po, Attorney. Opo. Yes, hello. Good afternoon po. Ayan, mas Clear na malinaw po. Baka mobile po kayo, sir. Okay lang po. Baka kahit pa paano mahuli ba o ma-stop? Ano ba tama? Na-arrest. Wala naman, hindi naman kami na-arrest. Ganun po. Paulitin ko po yung tanong. Ano ho ba ang nag-trigger kay Atty. Mans Carpio? Para ho kasuhan, BSP, AMLAC, at ilan po mga mababatas, attorney? So, yung pinaka nag-trigger lang po is the violation of the Anti-Money Laundering Act itself. Kasi under yung batas po na yon, may penal provisions po yun pag dinisclose yung AMLAC records. Kasi yung sa Section 8A po nun, absolutely confidential po yung ginawang provision doon ng Congress. It's a recent amendment na nung 2021 lang po yan, na amendment sa AMLAC law. So if you read it po, makita ninyo dyan, absolutely confidential, it cannot be disclosed. Even up to the time na umalis na sila from their job in relation dun sa AMLAC. So since, di ba, yung sa committee hearing po ng Committee on Justice, nung last hearing, April 22, 2026, yung makikita po natin, nandun yung AMLAC, yung executive director, and then he discussed or disclosed what appears to be yung transaction records daw ni Atty. Mans Carpio. Therefore, that can be argued po as a violation of the penal provisions of Anti-Money Laundering Act. Pero sabi daw po, So, yun po. pagkausapin daw po ay may kinalaman sa impeachment, kaya po na kinakaharap ni BP Inday Sara, ay exempted daw po itong punto na ito, Atty. Neil.
So, yung impeachment po kasi, that is under the bank secrecy law. Opo. So, the Anti-Money Laundering Act is a totally different law po yan from the Bank Secrecy Act natin. And if you read the provisions po sa Anti-Money Laundering Act, wala pong exceptions pinrovide dun yung batas eh. Unlike sa bank secrecy, may nakaprovide. ganun And po ba? then yung Oo. magkaibang provisions po yan. Baka po kasi nako-commingle ng taong bayan yung Anti-Money Laundering Act from bank secrecy. Those are two different things. Yung Anti-Money Laundering Act po kasi, yung purpose niyan is to monitor a potential money laundering activity, unlawful activity. So, syempre, may mga transaction records po yan sila. Opo. So, yung records na yun yung hindi nila pwede i-disclose. Na according to the law itself that was recently amended, walang exceptions. Absolutely confidential. Kasi yun din So, po since dinisclose po nila yun, Opo. So yun din po kasi pinapaliwanag ng ilang mababatas na abogado na sinasabi nila, oo nga, meron tayong bank secrecy law, pero sa usapin ng impeachment ay pinapayagan ito. At saka pangalawaan niya, doon sa punto ng pag-usamitin ng SALN, doon sa pinakahuling bahagi, yung atang jurat, ay nakalagay doon na kapag kayo nagsumitin ng SALN, ay binibigyan mo ng kapangyarihan ang mga ahensya ng gobyerno na imbestigahan ang sinumitin mong SALN, Atty. Neil. Pwede pa ulit po yung dulong part na, sinumite, na putol po eh. May sinumiti po sila, di ba, sa part ng bilang empleyado ng pamahalaan, meron pong statement of asset liabilities. Doon daw po sa pinakahuli yung pinipirmahan ninyo, na pinipirmahan nila na yung jurat, yun daw po nakalagay doon na sila ay binibigyan ng kapangyarihan ng mga ahensya ng gobyerno in case na may kumwestiyon sa SALN para imbestigahan po ang diniklara nila doon sa kanilang statement of assets and liabilities, Atty. Neil. Medyo ano na po yan, sir, malayo na po yan, that is SALN already. Okay. So yung cause of action po kasi ni Attorney Mans dito Opo. is simply the violation of the Anti-Money Laundering Act. So sa Anti-Money Laundering Act po kasi Section 8A nga po doon, nakalagay doon, you cannot disclose. Therefore, since they disclosed it, they can be held or they should be held liable for the penal provisions under the same law. Kasi naka-correlate din po yun sa Anti-Money Laundering Act na if you disclose under Section 8A, you can be subjected to imprisonment and a fine. So yun lang po yung nilalaban ni Attorney Mans dito. Yung there was a violation of the Anti-Money Laundering Act, tapos may penal provision doon. So ine-enforce niya lang po yun. Ayun. Yun lang po yun. Yung sa SALN aspect, that's totally different na po. Yung sa amin lang dito is the criminal side of the Anti-Money Laundering Act. Opo. Si Nelson po, Atty. Neil. Ang Nelson. isa naman pong Yes po. sinasabi ng iba ay nag-file kayo ng kaso, ibig sabihin ina-admit ninyo na mga bank accounts ninyo ito, attorney? So, hindi po yun ganun kasi in legal procedure, for there to be an admission, there must be an actual admission made. Hindi po pwede yun yung mag-assume tayo eh. So yung sa amin lang po dito, yung kay Attorney Mans lang po talaga, there was a violation of the Anti-Money Laundering Act. You disclosed something that is not supposed to be disclosed under the law. Therefore, you should be held liable. Yun lang po yun. Yung sa admissions na ganyan, walang admission dito sila Attorney Mans. Ayun. It does not amount to because ano po yun that is very conclusory and speculative. Siyempre at the end of the day po, yung pwede lang gumawa ng admission is the party himself. So wala naman pong inadmit si Attorney Mans, di ba? In other words po, in simple terms, yung mga ganyang statements, those are mere opinions. Okay. But they have no legal value at present. Pero di ba, attorney, hindi ka pwedeng maging part sa isang kaso kung yung bank account ay hindi mo naman bank account. Ano yun, sir? Pwede pa ulit po. Ang ibig sabihin, hindi mo naman pa pwedeng maging party sa isang kaso tungkol sa isang bank account na hindi naman sa'yo. Hindi po ba? Hindi bank account po yung issue talaga, sir. It's Okay. AMLAC records. Magkaiba po yun. Okay. Yung mga covered transactions, suspicious transactions. So currently, since dinisclose yun dun sa House of Representatives, tapos the AMLAC themselves, yung the way they presented it kay Attorney Mans yun. So yun po yung ano namin, yung cause of action and the basis po ng complaint. Bukod ba dito, kasi tinatanong naman ng iba, bakit naman hindi perjury ang ipinail na kaso kung bakit tungkol dito sa AMLAC at sa bank secrecy law?
Ano na yan, sir? Yung perjury has different elements of a crime po yan eh. Apo. So, dito yung sa amin lang muna, yung finofocusan po muna is the AMLAC violation. Ayun. Kasi if you read AMLAC violation po, very specific po yung batas natin doon eh. You cannot disclose, if you disclose, may ganitong penalty. So, yun lang po yung kay Attorney Mans talaga dito. Since disclose nyo na, and then binigyan nyo siya ng cause of action now to file the criminal complaint. Ito po bang pinal yung kasong ito ay kasi sasabihin nila ang House ay mayroong authority May kapangyarihan, no? to proceed with an impeachment complaint. So parang may magagawa ba ito dun sa nangyayari ngayon sa House, attorney? Pwede pa ulit, sir. Medyo nag-choppy po eh. May yung Magkakaroon ba ng impeachment epekto ito sa House? Ang House ay may okay. sariling authority sa impeachment eh. Opo. So, wala po itong effect actually sa impeachment kasi this is not an injunction or a TRO. This is a criminal case. Okay. So, yung position po namin, you performed something illegal, therefore, you should be held liable. Ayun. So, posibleng maapektuhan yung House in the sense na yung respondents, kasi may mga respondents dito na members of Congress eh. Opo. So posibleng maapektuhan kasi ngayon kailangan nila mag-file ng counter affidavit. They have to participate in the legal process. So in that sense, posibleng maapektuhan. Pero as to the proceedings ng House itself, impeachment, wala po. This is a totally different case po, yung nature ng case na to. At in From the impeachment. In the future siguro, baka maging ano pa ito, parang landmark case kung umakyat pa hanggang Supreme Court, attorney, kasi dito malilinaw kung hanggang saan yung parang matitimbang ang limitasyon ng ganito mga complaint at yung pagdinig sa House eh. Well, that is a possibility naman po kasi syempre yung last arbiter in relation to legal issues is always the Supreme Court. Pero yung sa amin lang po dito, since yun yung nandun nakasulat currently sa batas, which the congressmen themselves naman po enacted this law, sila po yung gumawa nito eh. So since nakakita po si Attorney Mans ng argument doon, yun yung ine-enforce niya ngayon. Kasi binigyan siya ng karapatan na yun eh, ng batas na to. So ine-enforce niya lang po yun. Ibig sabihin, karapatan niyang mag-file ng reklamo, kung karapatan ninyo na magsagawa ng impeachment, karapatan ko bilang mamamayan ng Pilipino na ireklamo kayo kung mayroon akong nakikitang paglabag sa aking karapatan. Ganun po ba, attorney? Yes. Ganun lang po yun. Basta there is an abuse of right. Tapos if you believe you have a cause of action, then that is your right to file the case. Kasi yun nga po, the Anti-Money Laundering Act is very specific. You cannot disclose. They made a disclosure. Doon tayo papasok ngayon sa penal provisions na liabilities. Pero ito bang mga example lang po na nagdesisyon ang korte na meron talagang violation? Di ba? May nalabag. May nalabag talaga. Sa Bank Secrecy Law. Base dun sa sinasabi niyong mga provision ng batas, yung bang mga mambabatas, yung bang mga congressman, yung mga miyembro ng justice, Kasi nasa sila, session eh. ay maapektuhan, mapaparusahan kahit may sinasabing meron silang immunity from suit. Dahil sa in session po ang Congress. Opo, attorney. Apo. So kung nakita po ninyo yung complaint, the members of the Justice Committee or of the House of Representatives, they were sued in their personal capacity. Kasi meron din pong jurisprudence kasi na pag may ginawa kang something unlawful, hindi na po yun pasok dun sa function mo as a public officer. Therefore, walang parliamentary immunity. Ayun. So magiging part Kasi lang ng defense ano po nila kasi, yung... pag palaging parliamentary immunity yung defense, it's like parang free pass na yun eh, para gumawa ka lang ng krimen paulit-ulit basta hindi mo lang makross yung threshold. So it's also a balancing of the rights of the people to hold our public officers accountable. So yan. So maganda po to kasi at least malalaman natin para hindi lang po tago ng tago under the cloak of parliamentary immunity. Maganda ito. Abangan natin na ito. Yaman, kung di ako nagkakamali, naging congressman din kayo, Atty. Neil, di po ba? Yes, during the 17th Congress. Ayun, so baka meron ng mahalagang bagay na hindi kami naitanong na importante niyo po mabanggit, Atty. Neil.
Hello sir, medyo naputol po. Ang sabi ko po, baka meron pong mahalagang bagay na hindi namin naitanong. Baka pwede niyo pong banggitin sa ating mga taga-subaybay. So, yung pinakaano lang po talaga dito na magandang matandaan ng Filipino people, the taong bayan, is yung foundation po kasi nung complaint na to is the right to privacy po natin under the Constitution. So, yung right to privacy po kasi natin, it is very wide yung range po niyan. It just so happens, dito sa side ni Attorney Mans ngayon, it involves the anti-money laundering law, data privacy, and the bank secrecy law. So, ang point ko lang po dito, if they can do this with that aspect, sa financial aspect, what will stop ay possible abuse sa other aspects naman that covers the right to privacy. So, pag meron pong nalabag na batas, tapos tingin po natin na meron tayong karapatan ipaglaban yon, dapat po talagang ipaglaban yon. So, dito, a violation of the Anti-Money Laundering Act. So, yun nga po. Ayun. Yung ano namin. Attorney Neil, baka sa ibang araw magtumawag ulit kami sa ilan pa mga katanungan. Salamat po ng marami sa inyo. Opo, thank you po. Thank you po. Good day to Opo. everyone. Mga kaibigan, ang atin pong nakapanayam ay si Attorney Neil Abayon. Siya pala ang bagong talagang tagapagsalita sa panig po ni Attorney Mans Carpio. Sa kasong ito. Sa kasong ito, sa usaping ito. Okay. Ano, ha? So, yun po. Ano to? Tama. Susubaybayan natin, ano? Para magkaliwanagan. magkaliwanagan. Hanggang saan yung limit ng parliamentary immunity. Parliamentary Di ba? immunity. Tama naman, di At ba? saka yung bank secrecy law. Kasi nga, yun ang narinig ko lagi paliwanag ng mga mababatas. Bank secrecy law, tama, ginagala namin yan. Pero sa usapin ng impeachment, May exemption. May exemption na niya yan, lalo kung naharap ang palo ang Pangulo. Iba naman pala yung anti-money yung AMLAC. Anti-Money Laundering Council, Anti-Money Laundering Law. Yan. Abangan natin. At saka yun nga raw, kasi ang binabanggit nila doon sa part naman ng SALN, Nelson, kaya ko na itanong, kasi doon sa SALN daw, kapag gumawa, empleyado ng gobyerno, no, sa pinakahuling-huli daw ng bahagi noon, ay nakalagay doon na sa pagsusumite mo ng SALN, parang ano lang, hindi ko maanong in toto, na Pwede ka binibigyan mo imbestigahan. ng karapatan ang gaya ng ombudsman, mga ahensya ng pamahalaan, na alamin kung may katotohanan yung dineklara mo sa SALN. Ang problema dyan, yung SALN, nung opisyal ka ng gobyerno. Ayun na, isa pa yun. Paano nung hindi ka naman nakasampa pa sa pamahalaan? Bakit mo tinitingnan din? No? Yun ang problema. Yan. Oo. Ngayon, Jen, naintindihan ko na kung bakit sinabi ni Secretary John Vic na maiuwi si Saldico sa bakit? loob ng 2 o 3 linggo. Alam mo kung bakit niya nasabi Bakit niya pala nasabi yun? yun? Eto kasi ang kanyang sabi, Jen. Siya pa nagbanggit sa Pangulo? Hindi. Ay, iba pa, iba. Akala ko siya na nagbanggit Yes, it was my fault. Opo. Ito'y aking pagkakamali. Yan. I presume Inakala ko that the process na ang proseso of the Czech Republic ng Republika ng Czech was the same as the Philippines. ay katulad ng sa Pilipinas. Tama pala yung sinabi natin. Oo nga, no? Na dito, sa Pilipinas, pag hinuli mo ang isang tao, dali mo sa ibang bansa, Sakay mo sa aeroplano. walang problema. Akala nila pwedeng gawin sa Czech. Ayun ang sabi niya, Group effort sila dito eh. Eto ang karugtong. May dinugtong pa. Apparently, they function on different rules. Nako, iba pala sa kanila. Hindi pala pwede. Iba pala ang panuntunan sa Republika ng Czech. Para sinabi niya na, akala ko pwede yung ginawa namin kay Digong eh. Akala namin pwede yung group effort. Hindi pala, pagdating pala doon, iba ang rules. Iba palang effort doon, effort. Kaya ito dugtong niya. Dinugtong pa. I take full responsibility Inaako ko po ang buong responsibilidad for those statements. sa mga nauna ko ng pahayag. Ito pang karugtong. Banat, Ako apologize. humihingi ng paumanhin. Ayun. Ako po yung Ito naman ang hindi natin Ito naman ang hinahangaan ko kay Secretary John Vic, Jen. Marunong siyang tumanggap ng pagkakamali. Di ba? Ayun. Marunong siyang tumanggap ng pagkakamali at humarap sa publiko at sabihin, pasensya na, nagkamali ako. I Ganon. take full responsibility. Kaysa naman dun sa iba,
alam na mo nang nagkamali, paninindiganan pa yung mali, di ba? Stop! Stop yan! hindi yan na-arresto. Kaya nga. Oo. Ayun. Naka, abangan natin yung bagay na yan. Tuloy na natin, meron pa tayo isang makakapanayam. Ano? Ayan ang maganda. Abogado pa rin. Oo. Abogado pa rin po ito. Talaga Bigyan namang- muna natin ng parang introduction. Yan. Kung bakit natin kakapanayamin ito. Oho. Kasi sa Sandigan Bayan, di ba nag-hearing ngayon? Yes. Si dating Senador Bong Revilla, ang Yan. isa sa akusado. Mhm. Ang isang witness, state witness, si Yusek, dating Yusek, ano pangalan no? Roberto Bernardo. Roberto Bernardo. Oo. Si Yusek Bernardo, napansin, Jen, sa Sandigan Bayan hearing, na tanungin, magkano ba ang isosoli mo? Oo. Naku, nangako siya dati. 1 billion pesos. Yun ang nakapansin nung isa sa mga Oo. hukom. Teka muna, bilyonaryo, 1 bilyon, paano ikaw naging state witness? Parang ikaw ng mastermind. Hindi yung sinabi. Sir, 1 billion lang po yan. 1 trillion po yun nawala eh. 1 trillion po yun nawala. Hindi naman, Para kasi barya po yan. lumilitaw, parang mas malaki yung kanya kaysa kay Senador Bong Revilla. Ayun nga, kung ikukumpara mo talaga, tama. Bakit ikaw testigo samantalang ito? Akusado. Parang hindi yata tama. Maganda kasi nandun yung abogado nung nag-hearing. Tayo na po siya na magpapaliwanag. Yan. Oo. Si Attorney Rian Balisi, abogado po ni Senator Bong Revilla. Alamin din natin yung kanya petition for bail. Meron. Yun nga. Oo. Attorney Balisi, napapanood po kayo sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila. Live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama po si Nelson. Attorney, magandang hapon po. Magandang hapon po ka Jen at magandang hapon din ka Nelson at magandang hapon din po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Magandang hapon po. Kailan po ba yung huling hearing doon sa Sandigan Bayan? Kahapon po ba ngayon? Yes po, bale, di po, natapos po yung pagdinig sa bail application ho ni Senator Bong Revilla noong Biyernes. Last Friday. Abril 24. Yes po, natapos po yung sunod-sunod na pagdinig. It started noong April 6, bali 10 hearing dates po yan. And it culminated po last Friday with the testimony of their last witness po. Ay, teka lang. Ano ho ang naging resulta doon sa kanyang bail petition, Attorney? So, natapos po yung pagdinig, ipinresenta po ng prosecution ng kanilang around 20 witnesses, ano po. And then, I think yesterday, we filed our respective memorandum. Yung prosecution, nag-submit din po, kami nag-submit din po at yung mga ibang akusado. And right now, the bail application is now submitted for resolution. Bali po, asahan natin na hopefully by May 6, magkakaroon po ng resolution po ang husgado dyan. So kami naman po ngayon ay maghihintay na lamang, umaasa at nagdarasal na sana maging probable po at mag-grant po ang aming bail application para kay dating Senator Bong Revilla. Pwede ba natin bagitin ano yung mga basis natin na hiniling nyo sa korte para payagang makapagpiyansa si Senador Bong? Limited lang po yung pwede nating ibahagi sapagkat meron tayong tinatawag na subjudice. Baka masubjudice tayo po. All in all, ang standard of proof kasi ho dyan is whether or not the evidence of guilt is strong. So kung hindi malakas ang ebidensya laban sa akusado, in this case against Senator Bong, then dapat payagan po ng husgado na siya po ay makapagpiyansa. Kami naman, mula sa simula ng pagdinig, mariin naman po naming isinasabi na from very start, wala pong matibay na ebidensya na nakakapag-ugnay kay Senator Bong doon sa mga paratang laban sa kanya patungkol dito po sa Ghost Flood Control Project dito po sa Pandi, Bulacan. So, natapos po ang pagdinig hanggang sa katapusan ng mga bail hearings ay wala ho kaming nakita, with all due respect po, no, sa position ng mga kung sino man yung nagkokomento or sa kabilang side, no, malakas po ang aming paniniwala na hanggang sa pagtatapos ng pagdinig ay wala pong naiugnay na matibay na ebidensya laban kay Senator Bong. In fact, kung mamarapatin ninyo, and this is just very general, the principal witness na sinasabing makapag-uugnay sa kanya ay, sabi ko nga doon sa isang pagdinig ay, panayam ay nag-self-destruct.
Kayo na po ang bahalang humusga kung talaga bang ang pawang testimonya na walang ebidensya ay sapat para idiin ang dating senador. Kailan po yung na-expect natin na didesisyonan yung bail petition, attorney? Bali po sa May 6, yan po next ay week? isinet na date na hopefully po lumabas po ang resolusyon dun sa bail application ni dating Senator Bong. Attorney, si Nelson po. Nelson? Ito naman po, attorney, ay... Yes, Colonel. Ako sa bagay, kayo po nandun sa hearing eh. Kami wala ni Jen, wala sa hearing eh. Gusto ko lang makonfirma kung totoo itong lumabas na balita. Ito naman po ay nalathala na ito daw pong si Associate Justice Ronald Moreno ay medyo nagtaka, no? Nagtaka kay Yusek Bernardo. Yusek Bernardo dahil 1 billion ang kanyang isosole. Oo. Samantalang ang inaakusa lang kay Senator Bong. ay 500 million allegedly. So, lilitaw, mas malaki pa. Mas malaki pa pakinita ni Yusek Bernardo. Mas malaki. At nagtataka sila, paano naging... Mastermind. naging witness. Oh. Si Bernardo, ba't ka naging witness? Oo. Ano bang... Totoo ba ito? Yung pangyayari yon? Yung naipapalita po na ganun ang naging obserbasyon ng husgado ay tama po yun. At kami naman sa depensa, we could not comment further but Yes. just to affirm na ganun po yung naging kanungan sa isip ng husgado na 1 billion ho yung kanyang ikinumit na restitution, if you may, when his credibility was being tested po, no? So kami naman, syempre, nothing to comment but to say that, teka lang, kung talaga bang yan ay inyong commitment at ang pinag-uusapan lamang dito ay 92 million flood control project, ibig sabihin nun, nakapagtataka talaga. Your suspicion or doubt or question is as good as ours. Samantalang yung aming kliyente ay pinaparatangan ng allegedly pagtanggap halaga na sa pagdating sa flood control project ay 92 million project lamang. So I will leave it at that, ano po, because as far as we're concerned, we cannot comment further. Pero kumpirmado po yung sinasabing 1 billion na restitution offer ng nasabing witness. Mga gano'n pa katagal itong, kasi nag-submit na kayo no, ng memoranda, mga ilang araw pa ang binibigay ng korte sa regular na mga pagdinig para bago sila mag-desisyon sa ganito mga bail petition? Bali po, more or less, mga kung amarapatin, kung May 6, bali next week na po yun. Kung di ako nagkakamali, or the week after next, I should say. Ano po? Okay. So, medyo mabilisan ho talaga yung magiging evaluation sapagkat according to rules, ang bail application po at yung mga bail hearings are summary in nature. So, talagang mabilisan ho yan at kami naman, gaya ng nasabi ko kanina, ay umasa at nagdarasal na sana nga pakinggan yung aming points, yung mga nailabas naming mga favorable points para po sana ay mag-grant ang aming bail application. At Opo. ang isa dyan ay yung pagiging flight risk na ipapakita mo na hindi naman tinatakasan yung kaso. Which is parang naipakita opo. naman ni Senador Bong Revilla dahil siya mismo ang, di ba, Jen? Kusang sumuko. Kusa eh. Tama po yan. Hindi talaga makikitaan ng risk of flight si Senator Bong. Kung maalala nyo ho, nung unang isinampa yung charge against him at nalaman na merong warrant of arrest laban sa kanya, immediately po, within the hour, talagang dire-diretso siyang nag-surrender at isinuko yung kanyang sarili sa Philippine National Police. And then on the next day, nag-voluntary surrender din po tayo sa Sandigan Bayan. Kaya sabi nga namin, naman nagtatago si Senator Bong. In fact, for all intents and purposes, malinaw ang kanyang respeto, malinaw ang kanyang pagkalang sa proseso, sa ating administration of justice. Kaya nga po, sabi niya,
kung ito ang ipinaparatang sa akin, let's go through the process, and the only thing that we can do is to surrender and let the process take its course. So in that regard po, kami ay mariin na nagsasabi nga na hindi ho talaga siya flight risk. At sana, bukod sa mahina ang ebidensya laban sa kanya at hindi siya flight risk, hari nawa, kami ay patuloy na nagdadasal na sana ay mag-grant ho yung aming bail application. Hindi ba siya nagsisi, sumuko siya? Kasi siya pa nga pinaparatangan, attorney, siya lang ang nakulong eh. No doubt po, Hindi talagang naman. ano yan. Hindi naman, Hindi ho. Sabi nga ni Senator Bong, kung yan ang proseso, yan ang pagdadaanan natin. So yung pagsuko, yung pagka-detain niya ngayon, no? It's inconvenient, but that's the process. And he fully and continuously respects yung proseso ng ating hustisya. So kaya ho kami nandito, kaya pinagdaanan ho namin yung sunod-sunod na pagdinig para po madinig yung aming application for bail. Kamusta naman po Sasamantalahin ko na rin po yung pagkakataon. Opo. Tama po, yung pagkumusta. Siya naman po ay patuloy na nananalig. In fact, sabi niya nga sa akin na itong pagsubok na to, no, lalabas din ng katotohanan. So sasamantalahin ko din itong pagkakataon na ito na magpasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa kanya at patuloy ho magdasal para naman ho sana mag-grant yung kanyang bail application. Opo. Attorney Rian Balice, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo. Salamat po muli Ka Nelson at Ka Jen. Magandang hapon po ulit at mabuhay kayo. Mga kaibigan, ang atin pong nakapanayam si Attorney Rian Balice, siya pong abogado ni Senator Bong Revilla. Ayun po, so magabang tayo. May 6 naman, kung papayagan po yung kanyang bail petition. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Ayun, nagbabalik po ang Saganang Mamamayan. Nason, ano pa bang, at ka lang, happy birthday muna. Bati muna tayo. Oo, siyempre. Sige. Una po ay nanonood pala sa atin, sabi ni si Belen Jacinto at Kyle Jacinto ng Amparo, Quezon City. Ayan. Ayun. Pakibati daw sila at lagi po nakatutok sa ating palatuntunan sa Ganang Mamamayan. Ayan. Binabati rin natin ito mga kababayan natin to sa Taiwan laging nanonood. Okay. Kay ka Hermi, ka Hake, ka Junel at ka Bal. Ayan. Happy viewing po sa inyo dyan. At siyempre, dun sa nagdaos ng kaarawan last week, ka Jovenel Liwanag. Yan. Hindi ko nabati kasi wala ako eh. At kay Kuya Dennis Serrano, Kuya JC Santiago at Jake Torio. Happy viewing po sa inyo at sana Ayan. nasa maayos kayong kalagayan dyan. Si Tamayaw family mula daw po sa Cabanatuan City ay nakasubaybay din sa ating palatuntunan. Si Ate Nora Banyas ay nanonood din po sa atin. At saka si Ricky Cardaño pa rin, Nelson, birthday. Ngayon po nandyan sa Central Signal. Apo, sa Taguig. Yun. Kariki, kayo wala kayong kakibu-kibu eh. Happy birthday po sa inyo. Mula sa Central Taguig, Nelson. Isang tricycle lang, ka na sa Tipas. Ganun Ang sarap ba? ng hope ang Tipas. Ganun ba? Oo. Alam na ni Kariki ang gagawin dyan. Mas gusto ko yung balot dyan eh. May balot pa ba dyan? Meron pa, balot, tsaka yung Penoy. Balot Penoy. Yun, Penoy. Kariki. Opo. Maganda yan sa nagpapalaki ng muscle. Yan. Sabihin niyo po kay Nicolo. Si Nicolo sakop niya. Kay Si Nicolo Perez. ganun ba? Nico. At nang sa ganun ay gumanda ang katawan namin ni Nelson. Ayun. Yan. Sa mga taga Grande Prairie, Edmonton, lagi pong meron lang po akong ibig na ipabatid na nakatutok po kami sa inyong palatuntunan. Marami pong salamat sa inyo, Ginoong Romeo Arboleda. Yan. Si Allen DC, pakibati naman po ng happy birthday ang kamag-anak ko po sa Davao City. Matagal po sila nanonood, lalong-lalo na po ng palatuntunang Saganang Mamamayan. Belated happy birthday po kila Tita Nitz at Tito Amor. Ayan. At sa araw na ito, Nelson, nagdiriwang po ng kaarawan ang aking may bahay. Ha? Aba, Talaga?
Talaga? Juby Subarjaga Capiñanes, Wow. birthday, 26 years old. Talaga naman. Batang bata. Mapakaswerte naman ng Jen sa Barjaga. Talaga naman, oh. Makapag-asawa ka ba naman ng matiisin? Ganun talaga. Swerte talaga. Swerte. Ayun. Happy birthday po. Binigyan ko kayo ng pera. Bumili ka ng panghanda mo. Lahat ng gusto mo. Ganun ba? 1.5 yan kako. 1.5. Galante ako kako. Isang pizza pie lang. Ako pa. Galante ako. Ito ang 1.5. Bumili ka. Lahat ng gusto mo kako. Ipakainin mo yung mga kasama natin dyan, ha? Yun, umalis na lulugo-lugo eh. Umalis na lulugo-lugo. Pag uwi mo, bahala ka sa buhay mo. Happy birthday, Juby Subarjaga Capiñanes. Yan. Alam ang I love you dyan? I miss you. Love you. Ganun talaga, di ba? Kayo lang. sabi natin. Kanina lang eh, no? Yun. Miss you agad eh. Sana yung magbunga ng malaki yung 1.5 na ibinigay ko. Oo, pagbalik nan, 3,000 na. Yan. Baka kumita pa ako dyan, ano ha? Belated happy birthday to Herminita. Chuwim? Aha. C-H-U-I-M. Chuwim. Ano ha? April 18 po nag-birthday. Tagal na. Ayan. Si Amor Fedelino. April 21 po nag-birthday. Puro belated ito, no ha? Happy 40th anniversary po sa Fairview. Lokal ng Eco Park. Yun. Salamat po sa lahat ng taga-subaybay. Diyan, mabuhay po kayo. Birthday din po na Hazel Edward Torreste ng Cainta, Rizal. Dahil sa Ayan. binati mo si Juby, binabati na rin siya ng mga taga Bilbao, Spain. Jen. Wow! Oo. At sabi ni Patrick De La Rosa, kami nang bahala. Yan. Magpapadalo ba ng chorizo de Bilbao? Magpapadala kami ng Chorizo. chorizo. Chorizo de Bilbao. Aha. Yan. Mga taga-riyan naman daw po sa Alabang. Ano ha? Jed, pakibati po. Lagi kami nakatutok sa inyong programa. Alabang, Metro Manila South po, si Ferdi Tabor. Ferdi Tabor, marami pong salamat sa mga taga-riyan sa lokal ng Alabang. At saka itong si June Donaire. Pakibati naman po ng 25th wedding, silver anniversary. June at Jenny Lee Donaire. Santo Tomas po, Davao del Norte. Salamat po ng marami. Ayun. April 21 ata ito nag-text. Ngayon ko lang nabasa. Pasensya na po kayo, no, ha? At sa lahat pa po, yung iba, kasi pumapasok pala doon sa yung message request na son. Hindi ko po nababasa yung iba. Oho. Sige po. Ayan. Sige pa. Ay, alam mo ba na mayroon ng mga judges na itinalaga para maglitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Sa daheg. May mga pangalan na. Talaga, Kasi ha? nung nakaraan, kinonfirm na yung kaso, di ba? Oo. So, sila ay papasok na sa trial proper. At nagtalaga na ng mga magiging huwes. Aba, oho. Ewan ko, pagka binasa ko yung mga pangalan dyan ng mga magiging judges at kung saang bansa sila, makikita natin kung magiging patas. Ba, ganun ba? Magiging patas kaya ito o hindi? Parang... Ha? Ewan ko. Kasi mahirap kung na- ICC ang titingnan mo, parang wala tayong magagawa. Parang mapiprejudge na pero agad natin. tingnan mo yung mga judges. Oho. Sino-sino yan? Baka makasilip ka ng pag-asa ha? Ang una sa mga judge ay si the newly appointed 3-member panel. 3 pala ang magiging judge dito, Jen. Okay. Sa panel. At inassign sila ni Judge Tomoko Akane. Siya pa, Tomoko. presidente ng ICC, ha? Tomoko Akane. Akane. Okay. Parang Japanese. Japanese ba yan? Tunog eh. Ha? Oho. Ang una sa magiging hukom ay si Judge Joanna Corner. Okay. Joanna Corner. O letter K yung corner niya. Oho. Alam mo ba kung saan bansa siya galing? Saang bansa siya? United Kingdom. By the UK. Oo. Maring masabi mo, mukhang patas ito. Ha? Oo nga, Huwag natin tingnan yung ICC. Yes. Individual, mga judge. Sige. Number 2, si Judge Kibong Paek. Kibong Paek. Kibong Paek. Oo. Anong bansa ito, Jen? Tatingin ko, Zimbabwe. Hindi. Di ba? South Korea. Aba. Pwede, di ba? pwede. Oo. May laban. May laban tayo dyan. Oo. Oh. At eto pa, si Judge Nicholas Guilou. Ano ba? Hindi Nicholas Kaufman, ha? Hindi. Oo.
sa France. France naman to. So, dalawang European Dalawang country oh, yes. at isang Asia, South Korea. South Korea. Oo. Aba. So, tatlo lang ba ang judge sa ano? Ito lang ang inilalabas eh. Tatlo eh. Oh. Isang panel eh. Ito pa lang si Judge Joanna Corner ng United Kingdom ay matagal ng ano ito? Matagal ng judge ng ICC. Sa ICC. 4 na dekada na. Ba, veterano na. Oo. Oo. 40 years, di ibig sabihin, mga 20 anyos pa na nandiyan na sa ICC yan. Kung mga 60 years, ilang taon na kaya yan? Ano? Including serving as a judge of the Crown Court of England and Wales for more than 26 years. Oo. Prior to her 2021 appointment to the ICC for 9-year term. 4 decades siyang legal experience. Ayun. Pero 2021 lang siyang na-appoint sa ICC. Ayun, 9 years siya. So Oho. 21 plus 9, hanggang sa ano siya, 2030. Si Judge Kibong Paek naman ay naging judge sa ICC March 2024. Ayun. Oho. 30 years na siyang nasa legal career. At dati siyang state prosecutor sa South Korea for more than 2 decades. Oh. Eto, dyan ang pakinggan mo. Sino yan? Sige, He sige. served as a senior prosecutorial and judicial advisor at the United Nations Office on Drugs and Crime. Ba? So, kabisado niya ang problema, no? Eh mukhang... Oo. Oo nga, di ba? Kasi kung bakit, alam naman natin kung bakit nagbunsod si Senador, dati Senador Duterte ng war on drugs eh. Oo. Di ba? Eh, doon pala, yun pala kanyang... Expertise. Sabing expertise. Oo. Si Judge Nicolas Guillau naman ng France ay March 2024 na-appoint sa ICC. Bago lang. Bago Oh. lang din. Oho. At nag-serve siya ng President of ICC Pre-Trial Chamber. Naging President din pala ng pre-trial siya. Yun pala mga mukhang mababait, Oo. no? Oo. Siya'y naging chef de cabinet to the President of the Special Tribunal for Lebanon. At naging liaison prosecutor sa US Department of Justice. Pero dun din siya sa France nagsimula. Ayun. Kung makikita mo yung mga ano nila dyan, ha? Mga qualification, mga credentials, mukhang hindi mo sasabihin magiging, kung titingnan natin at katarungan lang ang paiiralin, mukhang alibawa't na kita nila na ang dating Pangulo'y nagpatupad lang ng dapat niya ipatupad. Siyempre, bansa niya nakikita niya, no? Mukhang magiging maganda naman ang laban siguro, ha? Oho. Sana. Oo, yung katarungan talagang mapairal. Yun. At saka nakita mo ba yung Italian president ba yun? Oo. Na nagbigay ng kanyang pahayag? Confirm ba yun? Sige nga. Italian president submits petition to ICC over Duterte appeal. Ano pangalan nito? Sabi niyo, Italian president. Ano ba pangalan nito? Joaquin Archibaldo Guzman Loira, President of the Italian Republic. Sabi niyo, I am submitting this petition to the ICC to demand respect for Rule 34, Section 6.7, the recent rejection of the Duterte's appeal weighted heavily on me because Tatay Digong has always been admirable. Sino yan, Jen? Presidente ng ano? Si Joaquin Guzman? Oo. Loera? Oo. Si El Chapo yan eh. Ayun ba yan? Si drug lord yan. Iyon ba yung sinasabi nila? Si El Chapo yan. Mali ito. Ano yan? Parang ano to, pang-asar. Bait yan, bait. Bait, pang-asar ito pala, no? Yan po si Joaquin Archibaldo Guzman Loera Oo. ay hindi ho presidente ng Italia. Ayun. Siya isang Mexican drug lord. Yan, so ibig sabihin, pang-asar ito. Yes. Pang-asar, ano? Yan si El Chapo, yung ilang beses nahuli, nakakalusot, diba? Yes, oo. Nakakatakas to eh. Kasi, anong tawag yun? Ano siya eh? Yung miyembro ng, anong tawag doon? Nung
Nung ano yung... Sinaloa. Sinaloa Drug Drug Cartel. cartel. Oh. Oho. Kaya ito rin nagtataka ko. Parang tinitingnan ko nga. Sino ba kako? Ito ba? Hindi pala ito. Ano, ha? Ayan, So, kasi- pang-astar nila ito. Hindi. Yan ang sinasabi natin na kung minsan gumagawa sila ng Oh. mga ganyan. Oo. Yan ang talagang fake news. Ayun, Diba? oo. Gagawa ng kasi parang balita, di ba? Oo. Na peke. Tapos isusubo nila yun doon kasi parang magiging pabor para sa iyo eh. Akala mo, pang-camping-camping kay Digong. Tuwa ka ngayon, di ba? Oo. Ngayon, dapat kasi i-research mo na ng mga babae na bago nyo i-share, ha? Tama. Kasi pagtatawalan kayo. Mayroon pa kasing, di ba, parang sinusundan nila yung statement nung yung Japanese ba yun? Oo. O South Korean. Yung nagbigay ng statement doon sa United Nation Council Aha. na sinasabi na nagbigay ng pahayag na pabor kay Pangulong Digong, di ba? So parang naglalagay sila ngayon ng mga leader ng pamahalaan na pabor daw, di ba? O yun. Ito, ganito din siguro ginagawa nila. Pag si El Chapo, mantakin mo yan. Tsaka patay na yan. Oo. So yun po, fake news yun. Fake news. Fake news. Ang, baka i-share nyo pa yan eh. Kaya sabi nila, dapat talaga nanonood tayo ng Saga ng Mamamayan. Di ba? Kasi kung minsan, bago mo i-share, manood ka muna ng Saga ng Mamamayan. Ngayon, mache-check mo ngayon Ma-check kung mo. totoo kaya to, hindi totoo. Di ba? Kasi, kung kayo, binibait pa lang yung mga akala mo, supporter ka ngayon. Yes. I-share mo ngayon dyan, ano? Dahil sa akalang-akala O mo. kaya kabaligtaran, ha? Halimbawa, papalabasin nila. Yun yung napakit namin sa inyo na kunyari ay may sakit ang Pangulo, di ba? Yan, Nasa oo. ICU. Oo. Eh di papakalatin nila yon. Oo. Ikaw naman, kakagat ka. I-hype pa nila, no? Hindi mo alam, pinaglololoko ka ng mga tao. Meron doon yan Tapos ganito. magagalit ka naman doon sinasabi, hindi yan totoo, hindi yan totoo. Ang mabuti nun, Hindi, maglalagay pa ng maraming anyang mga pulis sa St. Luke's. Ayun nga, Nagkakagulo, akala mo kung ano na nangyayari. oo. Itinakbuhan niya si ganito, itinakbo si ganyan. Yan ang mga ano niyan, kauri. Kauri. Yung pwede sumuporta sa sinusuportahan mo o pwede namang sirain yung kinagagalitan mo. Sa kagustuhan lang na guluhin ng kaisipan ng ating mga kababayan. Kaya ano? pinakamabuti, lagi kang makinig dito Aha. sa ganang mamamayan. Kasi dito wala, yan man pabor o hindi sa inyo, kung ano yung totoo, yan ang po ang atin. Diba? Ang ihanda natin ang ating sarili, Nelson, yung pagbabayad sa kuryente. Ayan ang problema. ang daming viral ngayon, ano? Ngayon, maraming kababayan tayo sinusuri, binabayaran nila sa Meralco. Bakit niya itong pati sa senior citizen eh? Tapos pati itong sa tagdan, yung mga 4Ps, ako pala nagsisira nagbabayad sa mga ito. Di ba? Yun ang kino-question nila ngayon. Sabi naman ng Meralco, wala po kami magagawa sapagkat yan ho pala yung mandato ng batas. Pass-through lang yan Pass-through, ano yan eh. Charges. Ito naman anya, kami ho, taga-kolekta lang. At saka matagal na. Matagal na yan. No? 20 years ago, nung naipasa natin ang Ipiralo. Ngayon ho kasi, nagagalaiti ang taong bayan, kaya tuloy lahat, dinindetalye. Nelson, ito pa lang binayaran ko. Ito pa rin, hindi ko man na nagamit, pero ba't ako nagbayad dito? Sapagkat nasa batas pala, yung pass-through charges, Nelson, tayo pala nagbabayad Ayun nga. ng mga may kakayahang magbayad. Bukod pa dun sa system loss. Yan, oho. Madami yan. Nako, pag sinagsama-sama mo pala, kalahati lang pala ito kalahati lang pala kinusumo ko rito. Sabi tuloy ni Senador Bam Aquino, Oh. imbestigahan yan, ha? Yan. Yan ba kung ano nung sinisingil na yan? Oho. May Senate Resolution number 375 tayo. Iniutos na ba na imbestigahan ito? Imbestigahan na yung lifeline rate na yan. Yun. Oo. Oho. Kasi nga naman, parang unfair naman, ano? Ba't kasi, ang problema nga, sabi mo nga, Nelson, doon sa batas na hindi natin napansin dati, kasi bayad lang tayo ng bayad, ngayon po, binubusisi na natin. Tapos nung ma-realize natin, parang naloko ako dito Kaya nga. Viral ngayon sa social media. Wala tayong magagawa. Batas yan eh. Oho. So talagang ang makapagbabago lang yan, mga mambabatas. Yan. Ayan, Senador Bam Aquino yan eh. Oho. 2028 eh. Hindi, 2026 pa lang ngayon. Pero ang gusto ko pang malaman, Nelson, yung tinalakay natin kahapon, yung napipintong krisis diyan sa Mimaropa, dahil po sa laki na ng kanilang mga pagkakautang. Ayun nga. Ano ha? So sa part ng DOE, National Electrification Administration, at mga ahensya pa po ng pamahalaan, nako, wag niyo na hintayin na tumama ito sa ating mga kababayan. Baka mamaya, kung kailan na po may epekto,
at nararanasan na po kayong brownout dyan, tsaka lamang tayo gagawa ng aksyon. Sana ngayon po, habang wala pa, 10 billion na raw ang pagkakautang. Nako Nelson, po. Umaabot na ng 10 billion. Nako. Baon na po sa utang ang mga electric cooperatives yan. Paano natin ito ngayon resolbahin? Kaya ang ginagawa daw ng mga gobernador, Nelson, ewan ko kung totoo, na sila na ang nagbabayad pansamantala. Hanggang kailan nila gagawin yan? Kaya nga. Di ba? Oo. May pondo ba ang lokal na pamahalaan para gawin yan? Mauubos yan. Mauubos po yan. Ay, nako. Happy So, viewing muna kay Sino yan? Kuya Benji Del Rosario. ba, Kuya Benji? Na dating nasa Palayan, ngayon ay nasa Caloocan. Oy, Lumapit-lapit na. Oo, walking distance na lang. At kay Kuya Ber, dyan sa Capitol. Yan. Ang Mula Kuya kay Benji, Odel. ang kababata ko nung nasa Kababa, Pasay kami. ito yung bunso. Oo, na ang napangasawa niya si Ate Evelyn. Ayan, oh. Kuya Benji, kamusta na po kayo, ha? At sa inyo pong buong pamilya, kayo pala ngayon ay nandyan na sa Caloocan Ayan. area. Yan. Muli, happy birthday kay Joby. Yan. Ikaw ay Juby Mercurio, Bukod sa Subarjaga, Kapinyang. napakapalad ni Jen na Ay! ikaw ang naging asawa, mas napakapalad mo Jackpot. na si Jen. Mamaya. Jack. Makalimutan. Ako bala sa'yo. Napakabait ito kasi ni Jen. Ay, Tapat. Kulang na nga lang ang tag doon, yung umiikot-ikot sa, sa ulo. Anong tawag doon? Helicopter. Helicopter. Ay, nako. Paano? Ito na po ang ating palatuntunang sa ganang mamamayan. Ang programang paborito ng bayan. At sa umaga, gising tayong maaga-maaga. Alas 5, mga balitang kompleto at totoo. 100%. Bye!